Doc, sino po kayang nagdala sa kanya dito? Para lang po mapasalamatan namin. Ako? Nasa'yo pala talaga si nanay. Ang tagal namin siyang hinahanap kung saan-saan kami nag-iikot. Bakit mo siya kinidnap? Sandali, Andrea, ano ba sinasabi mong kinidnap? Nagpunta siya kanina sa bahay ko. Pagod. Hazel, huwag mo kaming gaguhin. Jeffrey, kung hindi kayo naniniwala, edi i-check niyo yung CCTV ng kapitbahay namin. Nung nagpunta si Manuel kahapon, wala pa si Felma. Hindi siya nagpunta doon. Malay ba namin kung saan mo siya tinago? Mga anak, bakit niyo inaaway ang best friend ko? Tinulungan niya ako. Sabi ka ng totoo. Anong ginawa mo? Bakit nasa'yo si nanay? Magsabi ka ng totoo. Tsaka anong best friend sinasabi ni nanay, ha? Anong ginawa mo? Pinagsamantalahan mo yung kalagayan ni nanay? Alam mo, mahina siya ngayon eh. Bakit mo ginagawa na naman to sa pamilya namin? Ginugulo mo kami, hindi ka na naawa sa amin. Ito ba kalagayan ng nanay ko? Everyone, please. This is not helping her. Iwanan niyo na muna siya. This is not good for her. Mali, Tess, Hindi kayo magkaibigan. na sila sa Hindi kayo magkaibigan. Mali. Tess, Sige na, Andre. Sige. Ano ba sinasabi mo? Sige na, Ano? Andre. Nahihilong ka pa dyan? Sumama ka sa amin? Ano ka? Ha? Talagang pinagsasamantalahan mo yung nanay namin? Bakit ka ganyan? Ginagawa mo lagi ito sa pamilya namin, ha? Hindi ko ba napapagod Andrea. na pinahapang kami? Sandali Magsabi lang. ka ng totoo, Hazel. Bakit nasa'yo si nanay? Andrea, hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Nagpunta si Felma sa bahay namin. On her own. Talaga ba? Sa lahat ng tao talagang sa'yo pa siya pupunta? Ewan ko, hindi ko alam. Baka dahil sa kondisyon niya. Hindi ba sinabi sa inyo ng doktor na she's suffering from inconsistent memory loss because of her frontal lobe meningioma? Ano ba yan? Grabe naman kayo. Parang wala kayong utang na loob. Tinulungan ko na nga si Felma, di ba? Pagkatapos nagkagalit kayo. Sana pala, pinabayaan ko na lang siya sa gate. Hindi ko na lang siya pinapasok. Pakibigyan na lang kay Felma. Apa! Hazel! Tay! Hazel! Hazel, sandali na. Hazel, mag-uusap muna tayo. Ha? Hazel! Ano namang kalokohan to? Manuel, pwede ba? Inaway na ako ng mga anak ko. Huwag ka nang tumagdag pa. Hindi ko lang talaga alam kung bakit hindi kayo lahat naniniwala sa akin. Kasi mahirap paniwalaan na pinuntahan ka ni Felma. Si Felma na nga nagsabi, di ba? Niligtas ko siya. Tinulungan ko siya. Kusang loob siyang lumapit sa akin. Ngayon, di ko alam kung paano o kung bakit. Kung may masama akong intensyon, di ko siya dapat dito sa ospital dinala. Manuel, oo, ganito ako kay Felma. Ganito ko sa kanya dahil kabit mo siya. Kaaway ko siya. Pero nurse din ako. May sinumpaan akong tungkulin na magligtas ng buhay ng tao. Kahit nakaaway ko pa. Ba't ganon? Di ba dapat imbis na magalit kayo sa akin, nagpapasalamat pa kayo? Niligtas ko yung buhay ni Felma. Manuel, puro na lang ba kasamaan ang nakikita mo sa akin? Buksan mo naman yung mga mata mo. Eto po na yun. Mga pictures po natin nung nag-outing tayo. Ang saya-saya natin. Ganda ng shots ko dyan. Kung yan, may mga naalala naman ako, pero patsi-patsi lang. Hindi ko rin naman maalala kung bakit tayo nag-outing. Ano na yung nagkayayaan lang tayo? Hinaharang ng utak ni Felma yung masasakit na alaala.
Nakalimutan nga niya na iniwan ko siya eh. Tapos, hindi niya maalala si Jessica, pati yung pagkamatay nito. Pero bakit niya naaalala si Hazel? Noah? Manuel? Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan? Ano kasi, Pelma, nagtataka lang kami kung bakit kay Hazel ka pumunta. Hindi ko rin alam eh. Pero baka... dahil sa... best friend ko siya? Pelma, hindi ko best friend si Hazel. Ang sabi ng doktor, huwag natin guluhin ang isip niya. Pero maayos naman yung trato niya sa'yo. Oo, Manuel. 2 beses nga niya akong iniligtas eh. Nung nagka-seizure ako. Tapos yung sumakit yung ulo ko. Naakala ko ikamamatay ko. Buti na lang, sinugod niya ako dito. Utang ko yung buhay ko sa kanya. Nakakabwisit, Alice. Hindi effective yung ginawa ko. Nagpasalamat nga si Manuel pero pinagbawalan naman niya ako lumapit kay Felma. What do you expect? Kaaway ka nila. There's still a silver lining. Baka nakakalimutan mo. Tinuturing ako ngayon ni Felma na best friend. I'll use that to my advantage. Gagamitin ko yun para makapasok ako sa buhay ni Manuel at ng mga bata. So, ipipilit mo talaga? Of course. Alam mo, si Felma, kailangan makumbinsi ko siya na ako mag-alaga sa kanya. Dahil kapag gusto niya, walang magagawa yung mga anak niya. Hindi nila pwedeng kontrahin. At higit sa lahat, hindi nila pwedeng istresin si Felma. Alam mo, Mars, napapasalamat ako kay Lord. Hindi mo ako nakalimutan. Wala akong masyadong maalala tungkol sa'yo. Pero kahit wala akong masyadong maalala, ramdam ko na parte ka ng buhay ko. Mahirap naman ang sakit ko. Para akong lutang na hindi ko maintindihan. Parang hindi ko hawak yung sarili kong pag-iisip. O baka naman kasi gusto kong maalala yung mga nakalimutan ko noon, kaya ganon? Pwede. Siguro yun nga yun. Mars, huwag mo na munang ipilit ngayon, ha? Pero Mars, curious lang ako, no? Ano yung pakiramdam? Mabigat? Parang ang dami kong naaalala pero hanggang dito lang. Tumatakbo sa isip ko. Pero hindi ko maipaliwanag. Dahil foggy, magulo, malabo. Katulad ng si Hazel. Nung nakita ko siya, hindi ko siya maalala eh. Parang gaya mo. Pero ramdam ko, parte rin siya ng buhay ko. Yang tumor ni Felma, it's a destiny's gift to me. Akalain mo, no? Si Felma pala ang magiging daan para makapasok ako sa buhay ni Manuel at ng mga anak niya. Bilang na mga araw ni Felma. Kaya kailangan mas galingan ko yung pagbabait-baitan. Dapat level up ang acting.
I'm so excited. Ano kaya susuotin ko sa buro ni Felma? Ano kaya isa-shopping ko? Ano kaya damit na ako? Basta na-excite ako. Ha? Are you seriously wishing for Velma to die? Alice, i-wish ko man o hindi, it will happen. And you know what? I feel this tumor will end the war between me and Felma. Binilin sa amin ng doktor mo na wag muna kaming magkwento ng kung ano-ano na makakabagabag sa pag-iisip mo. Ha? Pero Mars, meron akong kailangan sabihin sa'yo eh. Tungkol kay Hazel. Anong sinasabi mo, Paz? Hindi mo siya kaibigan. Ano? Mars, sorry talaga. Pero hindi ko na kaya eh, na naniniwala ka sa fake news. Mars, hindi siya mabuting tao. Hindi mo siya kaibigan. Sorry, Mars, pero kaaway natin siya lahat. Ano? Ano? Mars, sorry. Selma, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Ako ang tunay mo BFF. Mars, ako. Ninang naman. Ingat na ingat kaming magkwento kay nanay, tapos kayo. Sorry na inaanak, kasi hindi talaga maatim ng puso ko na tinatawag niya yung duwende na Mars. Dahan-dahan ho na ya. Nay, suko lang. Tingin ko. Okay. Nanay, bukan. Nice. Sus. Oh, salamat. Mga anak, alam ko naman na pinoprotektahan niyo ako. Eh, mabuti nga sinabi sa akin eh. Paz na hindi ko pala kaibigan si Hazel. Actually, Nay, matagal ko na po talagang gustong sabihin sa inyo yan eh. Kaso, mas inisip po namin kung ano magiging epekto sa kalagayan niyo. Ano bang ginawa sa akin ni Hazel? May nakaalala sa'yo. Hindi na nakaalala. Nag-uusapan pa yata ako. Ay, could it be Manuel? Asa pa ako. Yung mga anak niya, yung mga anak niyang Tapa, Tosino, Longganisa. Sisi. Alam mo, ang ibig na siguro sabihin, hindi sila matahimik. Tsaka ibig na sabihin nun, threat ako sa kanila. Which is a good thing. Sige na. Ano bang ginawa sa akin ni Hazel? Nay, madami. Hindi lang ho sa'yo. Sa ating lahat. Naku, nuknukan pala ng sama yun. To the highest level po, Nay. Nay? Mars? Nay? Okay lang ako. Hindi na nga natin to. Huwag na natin pag-isipin pa si Nanay. Oo nga, tsaka pag-usapan natin yung paggaling niya. Ano, may nakapag-desisyon ka na? Hi! Hi, friend. Kamusta pakiramdam mo? Ready ka na ba para sa surgery mo bukas? Kasi ako, ready na ako para alagaan ka pagkatapos ng operation mo. Hindi na kailangan. Ayoko. Ha? Bakit naman? Dahil hindi ka dapat pagkatiwalaan. Hala, saan galing yan? Galing sa mga taong totoo kong pinagkakatiwalaan. Let me guess. Siniraan ako ng pamilya mo, no?
Sila ba? Alam mo, hate talaga nila ako. Ano ba sabi nila? Hindi nila dinitalye. Payo ng doktor, huwag daw akong kwentuhan ng masasamang tao o bagay. Bakit daw lumala yung sakit ko? Alam mo kasi, iniisip nila na parang bad influence daw ako sa'yo. Oo, minsan, niyayaya kita noon na kumimik, mag-bar, uminom ng konti. Big deal na agad yun sa kanila. Pero friend, bago mo ako tanggihan, pwede sagutin mo muna itong mga itatanong ko sa'yo. Sino bang kasama mo nung nag-seizure ka at muntik ka na mamatay? Sino nagligtas sa'yo? Di ba ako? Yung sumakit ng sobra yung ulo mo? Kailangan kang dalhin sa ospital, di ba? Sino bang kasama mo nun? Di ba ako din? Nasaan ba yung pamilya mo? Nung magkaharap nga kami, di ba inaway nila ako? Nakita mo naman yun, di ba? Malaki talaga yung galit nila sa akin. Pero tayo, we're good. Good talaga tayo, Hazel. Yes, friend. Very good. Kaya please, let me take care of you. Huwag mo sabihin, pag-iisipan mo pa. Magtatampo na ako sa inyo, friend. Alam mo namang aalagaan kita. Akong bahala sa'yo. Ha? Hazel, ano ginagawa mo dito? Manuel, dinadalaw ko lang si Felma. Wini-wish ko lang siya ng good luck para sa operation niya bukas. Pero paalis na rin ako. Felma, tandaan mo yung offer ko sa'yo, ha? Let me take care of you. This is for you. Basta mo na ako. Sige naman. Ano sinabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kay Felma. Manuel, napikit. Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Sige na, Manuel, sandali. Bye, friend! umalis ka.